Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre binabati din po natin maging ating mga Epifanio supporters, lalong-lalo na po mga kababayan natin sa abroad, lalong-lalo na mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre binabati din po natin maging ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Reneta Marcos, maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Okay, ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 9 ng umaga, araw po ng Huwebes, taong kasalukuyan 2025. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin itong si Jinggoy Estrada, no? Ito po tungkol sa ibinaba pong hatol ng korte sa kanyang kaso. Kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, yung kanyang plunder at saka yung kanyang grab, no? Kung di ako nagkakamali, yung isa na dismiss na. Ewan ko lang kung tama ako Pero itong ibinaba sa kanyang hatol, ito ay doon sa tungkol sa kanyang, kasi mayroon siyang ilang kaso na humingi siya ng motion to consideration, kung di ako nagkakamali, no? Kung tama ako. So, ang balita po kasi, hindi kinatigan o hindi pinayagan, hindi sinang-ayunan ng korte yung kanyang kahilingan na i-dismiss o ibasura yung mga kaso na nakabinbin pa sa kanya. Sa katunayan po mga minamahal ko mga kababayan, sa isang 79 pahina na resolusyon, binigyang din po ng anti-graft court ang testimonya ng mga whistleblower at mga ebidensyang nagpapatunay na ang Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Estrada ay ipinasa sa mga NGO na pinatatakbo po nitong kung di ako nagkakamali, itong si Janet Lim Napoles na nagpatupad ng mga peking proyekto. So, siguro kilala niyo naman po siguro si Napoles. Sumikat po ito. Hindi ko alam kung sa anong taon to sumikat, parang panahon ni Noynoy, no? Kung di ako nagkakamali, mga kababayan. So tuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan sa usaping ito, no? So sa patuloy po na pag-iimbestiga o pagkalap ng ebidensya ng Sandigan Bayan tungkol po sa pagnanakaw nitong ni Jinggoy Estrada, kung di po ako nagkakamali, isa po sa nagamit o isa po sa naging dahilan para magkaroon ng batayan itong ating sandigan o itong ating hukuman na ikulong itong si Jinggoy. Ito po sa pagkatao po ni, kung di ako nagkakamali, si Benhur Luy ba yun? Kung di ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, na kung saan kabilang sa mga ebidensya na nakalap ng ating mga otoridad, yung dokumento pong mula kay Benhur Luy na nagpapatunay po na tumanggap po talaga itong si Jinggoy Estrada ng pera na nagkakahalaga po na umaabot po ng 183.7 million kapalit po ng kanyang pag-iendorso sa mga NGO. 'Di ba? So, pagkatapos po na maimbestigahan at napatunayan ng Sandigan Bayan na nagkasala nga itong si Jinggoy, kinulong po siya. Kung di po ako nagkakamali. Parang panahon na kasama pa niya sila Bong Revilla noon at saka si Enrile. Kasi ang pagkakaalam ko talagang sila yun yung nagnakaw ng pork barrel 'di ba? Pero alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, sa kabila na siya po ay nakulong dahil nga sa matibay na ebidensya, bilib din ako dito kay Jinggoy Kasi pinapalabas po niya mga minamahal ko mga kababayan na yung mga ebidensyang nakalap ng korte o nakalap ng NBI, kasi NBI ang pagkakalam ko, NBI po ang kumilos o nag-imbestiga laban sa kanya
So, tinatanggi po niya yung mga nakalap na ebidensya ng NBI. Biro mo pati NBI gusto niyang maliin. Gusto niyang maliin. At sa totoo lang, tinitira po niya si Torre. Kasi gusto niyang palabasin na ang ginawa sa kanila, sa kanya, ng mga otoridad noon, ay siya rin ginagawa ngayon kay Digongyo. Na parang gusto niyang palabasin na ginagawa lang ng istorya para makulong, para magkasala. Mukhang hindi naman gawain ng mga ibang mga pangulo yun nun, mga nagdaan gawain niya ni mas natitiyak ako gawain niya ni Rodrigo Roa Duterte na umamin sa kanyang sarili na gawain niya talaga na gumawa ng issue, gumawa ng kaya niya magplanta ng o magtanim ng kahit anong kaso, gumawa ng kahit anong kaso doon sa taong ayaw niya. Katulad na lamang nung ginawa niya dito po kay Laila de Lima. O minamahal nating senadora. O syempre lalong-lalo na sa iba pa ng mga Pilipino na nakaranas ng kagaguhan ni Digongyo. So balik tayo dito kay Jingo Estrada. So tinatanggi niya. Kaya nung mga panahon na yon, habang siya ay nakakulong, humiling siya sa korte o sa Sandigan Bayan na ibasura yung kaso niyang graft, no? Ibasura dahil pinipilit niya na yung mga yon ay tanim lamang o yun ay gawa-gawa lamang ng NBI. Pero sa kabilang banda po, mga minamahal ko mga kababayan, na bagamat siya ay humiling, tinanggihan din po ng Sandigan Bayan yung kanyang musyon, na peke umano ang mga dokumentong ginamit laban sa kanya at pinanindigan lang umano ang mga ebidensya mula sa NBI at iba pang ahensya. No? So, pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, lalabas at lalabas ang katotohanan Siyempre hindi naman magiging judge yung mga yan 'Di ba? Kung walang mga utak yung mga yan. Alam nila yung nagsasabi ng totoo at hindi, no? So, eto, ako nakikita ko kahit pa siguro balik-balik ta rin kung pagbabasihan, kung titimbangin yung mga ebidensyang nakalap ng NBI sa mga pagtanggi ni Jingo Estrada, mabigat po Mas matimbang po yung katotohanang dala ng NBI. So, yan po ang nangyari ngayon dito kay Jingo Estrada. So ngayon, dumako tayo ngayon, 'di ba? Kung maalala po niyo. Pero kasi kung di ako nagkakamali, bago tayo dumako kay General Torre, na sa tingin ko ay siya ang huhuli dito po kay Jingo Estrada. Ang pagkakaalam ko, yung isang kaso niya parang na-dismiss yata, tama ba? Kasi ang pagkakaalam ko, may kaso tong plunder. Tama? Kung di po ako nagkakamali ewan ko lang po kung tiyak ko, kung naalala ko pa, pinawalang sala po ng Sandigan Bayan yung kaso ni Jingo Estrada na plunder. Kung tama po ako. Kaugnay po yan ng multi-billion na pesos pork barrel scam. Noong 2013 o 14 ba, ganon. Hindi siguro lalayo yon. Pero guilty po siya doon sa kaso niyang, o doon sa hinatol sa kanya ng Sandigan Bayan. Yun po yung kaso niyang bribery at indirect bribery na may parusa pong pagkakakulong, na kung di ako nagkakamali, ito na yon yung inano niya na pwede pong maiapila niya. So yun nga, sa patuloy na pag-aaral ng korte doon sa kanyang musyon, na pag-aralan at napatunayan na hindi niya pwede itong iapila at hindi papanigan ng korte yung pwedeng iapila, pero yun na nga, ang naging resulta, hindi po sinang-ayunan ng ating hukuman dahil hindi niya masagot at hindi tama yung sagot kung meron mo siyang sinasagot, at wala siyang ebidensya na pwedeng ipangontra doon sa matibay na ebidensya na ipinipresenta ng NBI sa korte. Okay, tuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan sa usapin na ito. Kung di po ako nagkakamali, sa 396 pahinang desisyon po ng Sandigan Bayan, nakasaad po doon sa desisyon ng Sandigan Bayan
Fifth Division na not guilty ang hatol kina Estrada at kapwa niya akusado na si Janet Lim Napoles. Hindi po ako nagkakamali. Pero may pero ha. Pero guilty naman ang hatol ng anti-graft kay Jingo Estrada para po sa kaso niyang 1 count ng direct bribery at 2 counts naman sa direct bribery. Kung tama po ko mga minamahal ko mga kababayan, sa direct bribery, pinatawan po si Estrada ng parusang pagkakakulong po ng 8 hanggang 9 na taon. So mahaba-haba at 4 na buwan. Kasama na po doon yung temporary, kung di ako nagkakamali, disqualification at saka yung temporary absolute disqualification at perpetual special disqualification sa pagboto. So hindi siya makakaboto. Kung di din ako nagkakamali mga kababayan, ayon sa akin natatandaan, siya po ay pinagbayad din po, pinagmulta po ng nagkakahalaga ng, kung di ako nagkakamali, 2 million o 3 million. Yan, nasa 3 million. Kung tatanda ko na, yes, 3 million po yung hiningi sa kanyang multa dahil nga sa kanyang nagawang kahayupan sa ating inambayan. Ngayon, dumako po tayo dito po kay Jingo Estrada at maging kay General Torre. So, kung ako po tatanungin ninyo mga minamahal ko mga kababayan, kung may napapansin po kayo ako meron po kong napapansin na para bagang dahil sa alam ni Jingo Estrada na malapit na siyang ibalik sa kanyang hawla, tila humahanap siya ng simpatya o parang gusto niyang pumapel para nang sa ganon, pag siya na ang hinuli at magmatigas siya, pwede niyang gamitin yung usapin patungkol po sa ginawang paghuli po ni General Torre kay Digongyo na pinalalabas nila na mali, hindi tama at wala sa batas yung ginawang paghuli ni General Torre dito po sa demonyong si Digongyo. So, sa nakikita ko, para bagang may plano si Jingo Estrada, kaya siya pumapapel. Kaya siya nag-aala-abogado dito po kay Digongyo. Gamit yung isinasagawang pag-iimbestiga nitong ni Amy Marcos dyan sa Senado patungkol nga sa pagkahuli sa kanilang poon. Pero, hindi yata alam nito ni Jingo Estrada na nahahalata ng mga Pilipino yung kanyang pagiging abogado para kay Digongyo o yung kanyang pakikisawsaw. You know, Joseph Estrada, Filipinos, know your moves. Kung hindi mo alam yan, baka hindi mo alam o alam mo lang talaga o nagkakapal-kapalan ka lang talaga ng pagmumukha. Hindi nagkakapal-kapalan ito. Talagang makapal ang pagmumukha. Huwag mong gawing tanga ang mga Pilipino, Jingo Estrada. The people know why are you pleading about the issue of the arrest of Rodrigo Roa Duterte by Interpol. Sa totoo lang, halatang halata ng mga Pilipino ang ginagawa mo, Jingo Estrada. Gusto mong palabasin na mali ang ginawang paghuli ni General Torre kay Digongyo na amo mo. That's why when the time comes, General Torre will catch you. You will say that you were wrongly arrested or that the police are harassing you. Kaya isa lang masasabi ko sa iyo, Jingoy, niloloko mo lang ang sarili mo. Sa totoo lang, gusto ko lang sabihin to sa iyo para lang malaman mo. Your strategy is old-fashioned, Jingo Estrada. Everyone knows you're just going along with this issue. Sa totoo lang, napapahanga mo ko. Napapabilib mo ko, Jingo Estrada, sa kakapalan ng pagmumukha mong dimuho ka. Kaya ito, tanong ko lang sa iyo, Jingo Estrada. Do you really have no shame? Or are you really shameless? But even so, your end has come, Jingo Estrada. Dumating din yung araw, oras, panahon na mababalik ka na sa dati mong tirahan o sa iyong selda na kung saan doon ka nararapat.
dahil wala kang kwentang politiko. Isa kang magnanakaw o anay sa bansang ito. So, kaya kung akong tatanungin mo, Jingo Estrada, ang pinakamainam na dapat mong gawing dimuho ka, mag-prepare ka, ha? Maghanda ka na lang sa pag-aresto sa'yo, ni General Torre. Pakiusap ko lang, wag mo namang gayahin si Kibuloy, wag mo namang pahirapan pa si General Torre. Baka kasi gumaya ka pa kay Kibuloy na kaalyado mo, kakampi mo. Pero isa lang ang titiyakin ko sa'yo, Jingo Estrada. Kahit sa ilalim ka pa ng imperno magtago, hahanapin ka. Huhulihin ka ni General Torre. At huwag kang mag-alala. Hindi ka naman aanuhin ni General Torre. Sisipain lang yung pagmumukha mo pag pumalag ka. Okay, sa ating mga kababayan na nakasama po natin ngayong araw, maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy ninyo pagsubaybay, pagtangkilik po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaksyon Mo, Birada Ko. At asahan nyo po mga minamahal ko mga kababayan na kahit anumang hamon, pananakot ng ating mga kalaban sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, tayo po'y patuloy na maglilingkod sa taong bayan at magsisiwalat ng mga katiwalian, kasinungalingan, kalokohan, kademonyuhan, mga katiwaliang hindi katanggap-tanggap dito sa ating bansa. Tayo po'y patuloy na magsasalita at makikipaglaban para sa mga Pilipinong inaapi, inaabuso ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Touch the Philippines.